Isa sa mga unang sinusuri ng mga mamimili ng sasakyan ay kung gaano ito katipid kumonsumo ng gasolina. Yung tipong kahit isabak sa malayo ang biyahe ay mapapanatag ka dahil kahit papano ay makakatipid ka. Kaya naman kung ganito ang klase ng sasakyan ang hinahanap mo, tiyak na nababagay sa iyo ang video na ito dahil sa pagkakataong ito ay makikilala mo ang pinakabagong sasakyan na dati ng matipid ay mas pinatipid pa. Isa pa, ito rin ang pinakamabiling modelo sa panahon natin ngayon dahil sa kalidad at mga nilalaman na meron ito kasama ang pangmasang halaga na abot kaya lang. Ang bagong Mitsubishi Expander Hybrid 2024 model nakalalabas lamang ngayong taon at yan ang iisa-isay natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Mitsubishi Expander ay inilunsad sa Philippine market noong year 2017 pa. Ang subcompact MPV car category ng brand na ngayon ay nangunguna sa listahan ng pinakamabiling sasakyan na MPV car segment dito sa bansa. Dahil sa mga katangian nito na kahit sino siguro ay talagang mapapabili, kaya na lamang ng pagkakaroon ng convenient, safety at reliable features, efficient engine at may cost-effective affordable package. Mga katangian dala ng Mitsubishi Expander at nagpamulat sa maraming Pilipino na naghahanap ng isang pampamilyang sasakyan at mabisa sa pang-araw-araw na gamit. Gamit ng Mitsubishi Expander ay talagang wala ka nang hahanapin pa. Pero maliban na lang sa manufacturer nito. Kasi katatapos lang ng taong 2023 ay nai-update na naman ang Expander. Ginawang kakaiba, bago at mas advanced ang modelo ngayong 2024. Ang paglabas ng Mitsubishi Expander HEV o full hybrid vehicle na ngayon. Isang magandang update ng modelo na kung saan ang dating lakas ng makina at tipid sa gasolina ay mas pinaganda pa. Kasama ang mga pangkaragdagang safety and security features na meron ito ngayon at yan ang iisa-isay natin. Ito'y opisyal nang inilunsad ng Mitsubishi Motors sa Thailand, ang pinakabagong modelo ngayon ng Expander na hybrid na. Kung saan itong modelo ay hindi na masyadong gumagamit ng gasolina sa engine para paganahin ito. Well, huwag kang mababahala kaibigan dahil ang modelong ito ay moderate na gumagamit pa rin naman ng fuel. Ito ay nakatuon lang para sa pagpapalakas ng mga electric vehicles sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya matutuwa ka talaga sa bagong modelong ito. Bagamat binago ay hindi pa rin naman nagmamahal ang kabuuang presyo nito. Well, mapunta muna tayo sa kabuuang engine specs. Ano nga bang makikita mo sa bagong Expander na hybrid? Ito ay may series parallel petrol electric hybrid mill na tinatawag na e-motion technology ng brand. Ito ay binubuo na ngayon ng 1.6 liter Mavic natural aspirated engine sa dating naka 1.5 liter lang. Kaya paniguradong ang performance nito ay tataas din. Well, sa mga hindi nakakaalam, mga kaibigan ng HEV o hybrid electronic specs ng Expander ngayon ay nangangailangan pa rin naman ng gasolina sa makina. Pero ang isang bagay na maganda rito, bukod sa gasolina ay mapapaandar na rin ito sa pamamagitan ng electricity power. Bagamat hybrid vehicle na, malaki pa rin ang pagkakaiba nito sa ilang mga electric vehicle na hindi gumagamit ng gasolina. Gaya na lamang ng baterya nito na wala ng charging port. Kumbaga, nagcha-charge na lang ang battery sa pamamagitan ng regenerative braking gamit ang traditional na hydraulic braking system o disc brake at drum brake ng sasakyan. Sa pamamagitan ng mga pagpipreno ay nakagagawa ng init na siyang nako-convert naman into electric power at nagsisilbing generator ng battery. Kaya kahit hindi na isaksak pa o kahit walang mga charging station ay automatic na magcha-charge ang battery nito. Kaya ang HEV o hybrid electronic vehicle ang napili ng brand para ilagay sa bagong Expander na inilabas. At dahil dito ay maaaring dalhin ng bagong Mitsubishi Expander HEV sa kahit saang mang bansa na hindi nangangailangan pa ng charging station, unlike sa ilang electric vehicle or gaya ng mga Tesla car na PHEV. Kinakailangan pa rin ng mga charging station. Kaya sa mga piling bansa lang din nakakarating. Kaya sa mga nagdadalawang isip sa HEV o hybrid electronic vehicle na Expander, tiyak na magugustuhan nyo na ang bagong modelong ito. Kasi halimbawa na lang din na ubusan ka ng gasolina at hindi mo napansin ang fuel gauge,
ay automatic pang maiko-convert into electric ang pagpapagana sa makina nito, na kung saan ay gumagawa naman ng maximum output na 116 horsepower at 255 Nm ng torque kapag electric ang gamit mo. May average top speed na 165 to 170 km/h, habang ang gasoline engine ay nag-generate ng 95 horsepower sa kada 5,100 RPM at 134 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Hindi naman nalalayo ang bilis, pero ang nagagawang hatak sa makina ay mas malakas pa rin ang nagagawa ng electric power nito. At syempre, pagdating naman sa consumption ng fuel, mas matipid itong bagong Xpander HEV ng 10% sa kasalukuyang Xpander na narito sa bansa. Meron itong 7 klaseng driving mode ngayon na pagpipilian. Magagamit mo ito sa kahit anong kondisyon o kahit saang klase ng kalsada man o lugar na paggagamitan. Isa pa, makakapili ka ng mas nababagay na performance na gusto mo. Halimbawa na lang sa unang driving mode nito na tinatawag na EV mode. Paggamit mo ang driving mode na ito, ay maaari kang mamili sa dalawa kung alin dito ang pagaganahin o yung titipirin mo, na kung saan kung naka-fuel ka ay maaaring makapag-charge ang baterya, samantalang kung baterya naman ang gamit mo ay talagang makakatipid ka sa gasolina. Habang ang pangalawang driving mode nito ay tinatawag naman na charge mode. Kapag pinapaandar mo ang makina sa mas mataas na power output ay mas bumibilis ang pag-charge ng baterya. Ito ang nagagawa ng charge mode. Ang pangatlo nito ay tinatawag na normal mode. Ito rin ay tinatawag na comfort mode sa ibang term. Ang smooth na pagpapaandar ng sasakyan na para ka lang gumagamit ng kasalukuyang Xpander na nasa bansa. Ganyan ang mararanasan mo kapag ginamit mo ang normal mode. Ang pangapat nito ay tinatawag na tarmac mode, ay perpekto para sa mas mabibilis na pagpapatakbo o mas mabilis na pag-response ng acceleration para gumawa ng mas mataas na performance. Kilala din ng tarmac mode sa ibang term na sports mode. Ang panglima nito ay ang gravel mode, ay para sa mga malulubak na kalsada. In other term ay para sa mga pagpapaandar sa mga off-road. Ang pang-anim ay tinatawag na mud mode. Of course, para naman ito sa mga mapuputik na kalsada. At ang pang-pito ay tinatawag na wet mode, na para naman sa matutubig na lugar. Ganyan ka-high-tech ang bagong modelo ngayon na Mitsubishi Xpander na may 7 pagpipili ang driving mode. Papansinin sa external ay halos walang pinagkaiba sa kasalukuyang Xpander ang buong disenyo, maging ang body figure nito. Pero kung susuriing maigi, makikita sa front grille ang kaunting pagbabagong shape dito sa grille. At pagkakaroon nito ng badge ng HEV malapit sa front logo nito. At sa tailgate body ay mayroon ding HEV na nakalagay. Kaya madali pa rin ma-identify lalo na ng mga Xpander owner ang pagkakaiba ng mga ito. May mga naka-LED type na headlamp, daytime running light at tail lamp. Mas madaling makita sa gabi. At sa loob ng interior cabin, ang Mitsubishi Xpander Hybrid ay mayroong bagong 8.0-inch colored digital instrument cluster na nagpapakita ng impormasyon particular sa mga hybrid system nito, gaya ng power meter na nagsasaad ng eco power at charge status ng zinc sa accelerator control. Makikita rin ang impormasyon tungkol sa EV driving efficiency at natitirang baterya. Kaya maagapan mo kagad ang pagkalobat nito. Kasama rin sa makikita mo sa instrument panel screen ang drive mode na nagbibigay daan sa madaling pagpili habang nagmamaneho. At pagdating naman sa center console, makikita rin ng new shifting lever frame ng gear selector. Kasama ang 9-inch infotainment touchscreen display ay mayroon ding kaunting pagkakaiba sa dati na sinusuportahan ng Apple CarPlay at Android Auto at ilan pang mga connectivity gaya ng Bluetooth, smartphone, FM and AM radio, USB and auxiliary input at mas pinagandang audio sounds nito. Ang iba pang mga features na makikita sa bagong Xpander Hybrid ay mga heat reflecting leather seats na kung saan bagamat naka-leather ang cover seat ay hindi nag-a-absorb ng init sa balat at talagang matitibay. May kasama ng center armrest, foldable at di-adjustable pa. Kasama ang iba pang mga bagay na makikita sa loob nito ay ang bottle and cup holder, vanity mirror, mga front and side pocket with console pocket at glove box compartment. Kasama ang keyless ignition system nito, mga control pati na sa multifunctional steering wheel na may mga switch function. Halos kumpleto na nga ang buong sistema na magpapa-convenient sa iyo habang nakasakay ka dito.
Maging ang pagiging komportable sa biyahe ay talagang hindi mo na hahanapin pa dahil sa pagkakaroon ng air condition, heater at power window. Meron din itong cruise control system para naman sa hindi nakakangalay na pagmamaneho dahil dito ay kahit hindi mo natapakan pa o ibabad sa accelerator pedal lang pa ay automatic pa rin itong tatakbo sa nakatakdang bilis. Kaya bagay na bagay sa nagmamaneho sa malalayong lugar o yung umuwi pa ng probinsya. Meron din itong mga panibagong safety features para mas mapalakas ang pangkaligtasan. At syempre, dahil nga itong Mitsubishi Expander ay pwede na rin maggamit ng maigi sa off-road. Nilagyan ito ng traction control system para sa kahit anong kondisyon ng kalsada ay makakasabay ang pag-ikot ng gulong nito para iwas pagkadulas na rin o pagkawala sa balanse ng pagmamaneho sa matutubig, mapuputik, mababatong kalsada. Meron na rin itong tinatawag na Active Yaw Control. Isang sistema na kumukontrol ng maayos sa pagmamaneho at sa brake force sa pagitan ng kaliwa at kanang mga gulong nito, na kung saan nagbibigay dito sa sasakyan ng maayos at balanseng pagandar kahit sa mga delikadong sitwasyon na kalsada man. Meron din itong kasamang accelerator control system. Sa pamamagitan nito ay naitatransmit ang posisyon ng accelerator sa engine control. Pinipigilan ng system na ito ang biglaang pag-andar kapag ang driver ay nakatapak sa accelerator pedal nang hindi sinasadya. At meron din itong kasamang steering control system na kapartner naman nito, na kung saan dito ay mas naisasaayos ang handling o control ng manubela lalo na sa mga biglaang pakurbada. Sinamahan pa ito ng stability control system. Itong sistema naman ay tumutulong sa maayos na pagmamaneho kung may dadaan mo ito sa mga lupain, mababato, malulubak o kaya naman madudulas na klase ng kalsada o yung mga biglaang pakurbada na rin. Ito ang sistema na magagamit mo para maisaayos pa rin ang kontrol ng manubela sa mga ganong kondisyon. Meron din itong electronic parking brake na may kasama ng auto hold. Ito ay hindi na ginagamitan ng manual o dihilang lever para ma-activate ang parking brake, dahil dito ay auto switch on and off na lang. At pa dyan, ilan pa sa mga particular safety measure na meron na rin sa dating modelo, kaya na pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon, na sinamahan pa ng electronic brake distributor na kumokontrol sa lakas ng force o higpit ng kapit ng brake lalo na sa mga paahon o pababang kalsada at may karga-kargang mabibigat na gamit. Sinamahan din ito ng brake assist at isang hill start assist na para namang magamit sa mga paahon na kalsada. At syempre, meron pa rin itong speed sensing door lock. May mga airbags sa passenger and driver seats at mga seat belt sa kada upuan. Meron din itong front and side impact beams sa kung anumang bangga na magaganap at crash sensor na rin. Siyempre, ang mas magpapakonvenient pa sa bagong Mitsubishi Expander para sa mga taong makakagamit nito ay ang pagkakaroon ng air filtration system. Dito ay nalilinis o naaalis ang amoy na hindi ka nais-nais sa loob ng sasakyan o kung anuman mga virus na nasa loob na ng sasakyan ay nawawala dahil sa air filtration system. At para naman sa security features nito, itong modelo ay mayroon pa ring central locking, power door lock, engine immobilizer system, anti-theft alarm, anti-theft device na siyang tumutulong para maingatan ng mabuti itong sasakyan lalo na kung unattended tayo 24 hours. Ibig sabihin, kahit gamitan ng puwersa, electrical procedure ay hindi basta-bastang aandar, magbubukas o gagana ang makina nito. Alright. Sa iba pang impormasyon, ang modelong ito ay kakalabas lamang din sa bansang Thailand na kung saan subukan ng brand ang bagong sistema na hybrid na sa Mitsubishi Expander. Ito ay may 5 years warranty sa hybrid system at 10-year warranty naman sa battery. Ito ay may kabuang presyo na ilabas sa Thailand na 912,000 Thai baht. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1,415,345.17 pesos. Mas malang ng konti sa Expander Cross kumbaga. Kasi nga naman, ginawa na itong hybrid vehicle na kung saan makakatipid ka. Para maikumpara mo na rin, ang susunod natin na video ay ang Mitsubishi Expander 2023 na narito sa Pilipinas. Ang Mitsubishi Expander ay isa sa tinitingala ngayong modelo ng MPV car segment dito sa bansa. Ang pambihirang katangian at mga nilalaman na talagang mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon.
Isang Japanese brand manufacturer ang nagpakilala nito sa bansa mula sa unang bersyon na inilabas noong 2017 pa ay pumukaw at pumatok sa maraming commuter, fan lover at family driver. Ang pagiging matatag, dekalidad at maaasahan nito sa pang-araw-araw ang siyang nagustuhan ng marami dito. May 7-seater at 5 doors, malaking rear space compartment storage at ilang convenient features na nakapaloob dito. Hindi na rin magpapahuli pagdating sa mga safety sense at ilan pa sa mga makabagong teknolohiyang inilagay sa buong sistema nito. Mula 2017 at hanggang ngayon, ang paglago at pagpalo ng bentahe nito sa masa dahil sa kahit papano ay medyo afford na rin naman ng marami. At isa pa, hindi rin maipagkakaila ang angas ng disenyo nito. Kaya lakas din talagang makahatak ng mga buyer. Ngunit ano nga ba kaya ang meron sa modelong ito? Pagdating sa front face portion, dala pa rin ang magandang pormahan nito ng signature design ng dynamic shield front fascia ng Mitsubishi Motors. Sinamahan ng makabagong design ng LED type T-shape na headlamps nito, pati ang clearance light at daytime running light sa itaas na sobrang nipis ay ang angas talaga. Samahan pa yan ng mga front bumper grille and chrome C accent kaya tuloy bumagay at mas naging elegante ang datingan nito. Itong Mitsubishi Expander ay pinapagana naman ng 1,499 cubic centimeter na displacement capacity, naka 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at may compression ratio na 10.0:1. Sabi ng maraming nakagamit sa modelong ito ay humahataw din pagdating sa arangkada o sa paahon na kalsada. At expressway ang performance na hindi rin talaga magpapahuli sa nakararami. May bore-in stroke size ito na 75 by 84.8 mm at gearbox na 4-speed. Ang transmission nito depende sa variant na pipiliin mo dahil may manual at automatic na klase ito. Na pagdating sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at maximum newton meter of torque na 141 sa kada 4,000 RPM. Kaya naman ang average top speed nito ay kayang umabot ng hanggang sa 180 to 185 km per hour. Sulit na sulit sa mga akyating lugar dahil kahit naka 1.5 liter engine lamang ito ay hindi hirap humataw sa mga paahon na kalsada. Ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan na pagdating sa katipiran ay maaasahan mo rin talaga ang multi-point fuel injected type na fuel system na may 45 liters na fuel tank capacity ay kayang kumonsumo ng 23 km per liter sa highway at 12 to 14 liters naman sa mga city ride. Na-enhance na rin kahit papano ang fuel consumption nito na lumalabang sa ibang brand competitor. Bukod pa dyan, itong modelo ay sagana din sa mga bagong features pangkaligtasan, seguridad, pagiging convenient, komportable at pagiging accessible. Sa maraming bagay, maging ang mga suspensions nito ay hindi rin tinipid at ang power brake na siguradong makakaasa ka sa lakas ng stopping force. Ginamitan ng ventilated disc type ang front braking system at drum brake type naman ang rear braking system nito. Sa pamamagitan din ng mga reliable suspensions ay kahit maidaan mo man sa malulubak o sa maraming mga humps o butas-butas na kalsada ay mapapanatili pa rin ang kalmado at banayad na pakiramdam habang idinadaan sa mga ganong klaseng kalsada. Ginamitan din kasi ng MacPherson strut sa front suspension nito at torsion beam with shock and coil spring naman ang rear suspension. Kaya makakaasa ka talaga sa komportableng pagsakay mo dito. Ang buong sukat naman ng gulong nito ay 205 by 55 R17, naka-tubeless tires at alloy na rin ang mags nito. Kung nalilitan ka pa sa size na yan, pwede mo pa namang i-convert ng hanggang sa size 18. Pagdating naman sa rear portion nito, makikita ang napakagandang design ng LED type na tail lamp nito ay may reflector na rin kasama sa ibaba. At dito sa pinakailalim ay makikita mo naman ang kanyang spare tire at napakalaking compartment storage na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit na may kasama na ring maliliit na pockets sa mismong ilalim nito. Ang mga upuan na sobrang komportable na rin, may center armrest, foldable rear seats at the adjustable na rin ang driver's seats nito. May mga headrest sa front and rear
at naka-fabric upholstery ang cover seat nito. Pagdating naman sa entertainment, makikita sa dashboard ang 7-inch display na monitor screen na detached screen na rin with Apple CarPlay and Android Auto. May kasama na ring Bluetooth connectivity at mga speakers sa front and rear. May USB and auxiliary input at FM and AM radio. Kaya talagang hindi ka rin mababagot sa napakahabang biyahe o aantukin man. Meron na rin itong mga navigation system at integrated 2D in audio. Ang multifunctional steering wheel nito na kung saan narito na rin ang mga pindutan o control ng ibang mga sistema pa dito. Bukod pa dyan, maganda at malakas na rin ang air condition system nito. Samahan pa yan ng aircon ventilator sa rear portion ay sobrang lamig na niyan kahit papano, kahit puno pa ang pasahero sa loob nitong sasakyan. At dito naman sa instrument panel, napakalinaw at sobrang informative, hindi na mahihirapan ang magmamaneho nito sa mga notification at indicator at mga sign na lumalabas dito gaya ng fuel warning light, digital odometer, electronic multi-trip meter, digital clock, tachometer, at door ajar warning. Sobrang user-friendly. At para naman sa mga safety features nito mga kaibigan, ito ang magpapaganda sa isang sasakyan dahil dito ay mas nagiging kampante ka sa araw-araw na pagsakay. Nilagyan ito ng ABS o anti-lock braking system, isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas at bibigyan ka ng pagkakataong makaiwas sa kung anuman ang mababangga mo. Pangalawa ay meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Gaya ng ABS sensor ay nakatutulong din ito na mapaganda at mas maging ligtas ang paggamit ng brake procedure. May stability control system na rin itong kasama. Isang pangkaragdagang safety features na rin para sa mga sasakay dito o sa magmamaneho na isang klaseng sistema na nagmi-maintain na din ng mas maayos na biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na yung dadaanan. Kung ikaw ang nagmamaneho ay ma-maintain mo ang stability o stable na pagdadrive sa sasakyang ito. Kahit pa maidaan mo sa malulubak, mababato o sa mga biglaang pagliko o pakurbadang kalsada. Meron na rin itong kasamang traction control system na tumutulong naman na mas maging ligtas at balanse ang pag-andar ng sasakyan sa oras na ito ay mapapadaan sa malulubak, matutubig at madudulas na kalsada. Dahil dito, kagaya ng stability control system ay ma-maintain na rin ng driver ang pagiging stable sa pagmamaneho sa mga ganitong klaseng sistema. May tinatawag na ring hill start assist control system na pangkaragdagang safety features pa. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada na bagay namang gamitin sa Baguio o kaya sa Tagaytay. Lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong klaseng kalsada na sobrang tarik, ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito, kahit na hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon na kung saan ito nakahinto pansamantala. At isa pa, may kasama na rin itong ISO Fixed Child Mounts, isang advanced safety features para mas maprotektahan naman ang mga kasama nating bata sa loob ng sasakyan. In general, kahit magkaroon pa ito ng pinakamalang pagbangga, mas protektado ang bata o baby na nakaupo sa upuan nitong sasakyan. At ang iba pa sa mga safety features nito na mapapakinabangan mo ay ang parking sensor with electric parking brake na makatutulong din naman upang maiwasan ang anumang sagian sa loob ng parking lot. May mga front and rear at passenger airbags na rin itong kasama with knee airbags o yung nakalocate sa tuhod ng driver ay may airbags na rin. May front and rear seat belts at child safety lock para naman sa mga bata nating kasama na laging nangungulikot ng mga lock ng pintuan ay delikado rin kung wala itong child safety locks. Meron na ring seatbelt warning para sa mga kasama nating nakakalimutang mag-seatbelt ay iwa-warning ang driver sa dashboard na may hindi gumagamit nito. Meron na ring crash sensor, front and side impact beams at engine check warning para mas mapaalalahanan tayo ng maaga kung nagkakaroon nga ba ng malfunction itong makina o may tendencying huminto sa kalsada.
Kaya naman sa pamamagitan nito ay maidadala kagad natin sa pinakamalapit na service center. At bukod pa dyan ay marami pang ibang safety features nitong sasakyan. Pero ang pinakamalaga sa lahat para sa kaligtasan ng lahat ay ang pagiging alerto o pag-iingat na rin sa pagmamaneho. Alright. At para naman sa security features, syempre hindi makukumpleto yan kung wala ito. Ang central locking, isang sistema na naglalak o unlock sa lahat ng pintuan gamit lamang ang driver's side doors nito, na kung saan ay mamomonitor na rin ng driver kung anong pintuan nga ba ang hindi nakalak. Dahil din dito ay mas ma-maintain ang security nitong sasakyan. May engine immobilizer system na rin itong kasama, isang makabagong security features na kung sino man na magtatangkang pagganahin ng ignition system o pa-startin ang makina nito ay hindi magtatagumpay dahil dito sa engine immobilizer system, kahit gamitan pa ng traditional way ng pagpapagana o gamitan ng electrical procedure ay walang silbihan sa engine immobilizer system. May kasama na ring anti-theft device para mas madaling matrace o malocate kung saan man ito dadalhin. Meron na rin itong power door lock, pinakamalakas na kapit ng lock na mararanasan mo dahil kahit gamitan pa ng anumang klaseng tools na pagbukas ay hindi uubra dito sa power door lock. Kaya naman sa mga sistemang ito ay siguradong panatag at makakatulog ka na ng mahimbing, lalo na kung ang sasakyan mo ay iniwan mo lang din sa labas ng iyong bahay. Alright. At pagdating naman sa power steering, ito ay may steering column na tilt and telescopic. Di-adjustable na rin ang steering nito, kaya kahit gaano kakalaki ay mai-enhance mo ang maayos na posisyon mo dito. With rack and pinion, kaya malakas ang kabig at mas magaang imaniobra. Para naman sa dimension o kabuang sukat nito, meron itong fuel tank capacity na 45 liters na nabanggit na natin kanina. May kabuang bigat itong modelo na 1,260 kg. Ang gross weight nito ay nasa 1,840 kg, yung tipong punong-puno na ito ng karga. Ang kabuang haba naman nito ay nasa 4,595 mm na may kabuang taas na 1,750 mm. Ang kabuang lapad naman nito ay nasa 1,750 mm at wheelbase size na 2,775 mm. Ang ground clearance nito ay nasa 225 mm. Kaya kahit sa mga malulubak o kaya matutubig na kalsada ay pwede mo pa ring isabak ito. Ang seating capacity naman nito ay 7-seater, kaya talagang pampamilya, may 5 pintuan at sobrang accessible. At itong Mitsubishi Expander 2023 model ay may 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian mula sa pinaka low end nito. Ang 1.5 GLX manual transmission na nagkakahalaga ng 1,068,000 pesos. At ang sumunod naman dito ay ang 1.5 GLX automatic transmission na may kabuang presyo naman na 1,128,000 pesos. At ang top variant nito ay ang 1.5 GLS automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,198,000 pesos. Yung mga nabanggit natin kanina na mga specs and features nito, kumpleto na itong top variant. Pero itong mga low variant natin na GLX automatic at manual, yung ilan sa mga sistema nito ay wala pa, pero secured at safe na rin naman sa ilang mga bagay. At ang pinaka premium variant naman nitong Mitsubishi Expander ay ang tinatawag na Expander Cross na nagkakahalaga naman ng 1,328,000 pesos dito sa bansa. Meron na tayong video niyan tungkol dito sa Expander Cross. Mas upgraded talaga ito kesa sa top variant ng Expander GLS. Pero kahit papano, hindi naman sila nagkakalayo sa kabuuang sistema at specs na meron din ito. Yun nga lang, nadagdagan din itong Expander Cross ng ilan pa sa mga bagong safety at security features. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Pero bago po tayo magtapos,
ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!